sa panahon ng halalan, baby girl, na pag-usapan natin, no, na ano pa ba ang halaga ng mga panayam sa mga kumakandidato, itong mga senador, halimbawa, 'di ba, na tatanungin mo sila, ano bang tatanong mo sa kanila? Ano ba ang iyong panukala, Yan, 'di ba? advokasya. Ano ba ang iyong unang isusulong na panukalang batas? Right? Ano ba ang iyong ipinaglalaban? Para bagang hindi ba kung kadalasan parang ano na lang sila, alam mo yun, di kahon ang sagot at saka preparado na po sila, di ba? Marami na ho yan ang kanilang pinapangako, mga advokasya na pinalaunan hindi naman po natutupad. Di, problema mo, sagot ko. Mataas na bill ng kuryente, etc. etc. Pagbad ka, love kita. Pagbad ka, lagot ka. Hindi love kita. Di ba? Oo. Marami na po yan, no? Yes. Mga kung ano-ano, anti-corruption. Hmm. Di ba? Ang dami-dami na pong mga advokasya na sinusulong sa panahon ng kampanya pero pag nandidiyan, nawala. Alright, so meron din pong mga sinasabi po na ipinaglalaban nilang mga sektor pero kapag nandidiyan na po, tahimik na po sila. Mawalang ganang lang ha, bato-bato sa langit. Pero sabi nga natin, di ba mas maganda ay maitanong nga ng diretsahan kung ikaw na kumakandidato, bago mo sagutin ang iba pang tanong ng ating lupon ng panel o tanong ng ating mga manonood o tagapakinig, ang unang katanungan, ano ba business interest mo? Meron ba? Ano ba negosyo mo o negosyo ng iyong pamilya? Siguro nga maganda yung unang tanong natin doon para malaman kaagad natin, di ba? Kung ito ba ay nandidiyan at wala na pong iba pang business interest. Bagamat yung iba, patago, hindi lantaran. Opo, pero hindi ho naman maitatanggi ngayon na meron kayong, inihalal na ang mga pamilya hindi maitatanggi, lantad naman ang kanila pong mga negosyo. Kaya nga magtatanong ka rin eventually, paano kapag dumating ang pagkakataon na ang iyong negosyo ng inyong pamilya masangkot sa kontrobersya o may mga pananagutan sa publiko? Paano ka, anong magiging galaw mo? Hindi. I will just inhibit. Hindi ako makikialam dyan. Pero sa sa kultura sa Pilipinas, para mahirap paniwalaan, di ba? Natatahi-tahimik ka lang habang babakbakan ng pamilya mo, ang negosyo ng pamilya mo, at malalagay sa alanganin ang inyong posisyong pananalapi. You know what I'm saying? I know what you're saying. Alright, sige. So, hindi ho naman din natin maitatanggi na ngayon may mga nandidiyan, hindi po lamang, hindi lang sa Senado, maging sa lower house. Mga pamilya na involved sa mining. Right? Meron din pong nandidiyan at engaged po, maliban doon sa construction, di ba? Sa mga public works, no? May involvement din po sa mga casino. Meron din pong involved mga kapatid sa real estate. Meron din pong involved mga kapatid sa public utilities. Alright. So, ito pong mga ito ay mga negosyo na dapat po sa simula pa lamang ng kanila pong panunungkulan, sinasabi na nila kaagad. Kanino? Sa atin, sa pamamagitan po ng pagiging bukas sa pagdedeklara ng kanilang mga posibleng conflict of interest sa mga negosyo. Kaya hindi ka rin magtataka na may mga iba na talagang iiwas sa interview kung alam nila na yung magtatanong ay baka itanong itong provision na ito ng ating saligang batas. Opo, para lang ho ninyo maintindihan sa mga nakikinig sa atin, Hindi naman sa tayo po'y masyadong demanding, pero sabi nga, forthwith, dapat natin maintindihan ang provision na ito. Sa ilalim po ng Artikulo 6, under the provision of Legislative Department, may provision dito, Section 12. Ano po sinasabi dito? All members of the Senate and the House of Representatives shall, upon assumption of office,
make a full disclosure of their financial and business interest. They shall notify the House concerned of a potential conflict of interest that may arise from the filing of a proposed legislation of which they are authors. Maaari din po natin tong basahin muna po sa wikang Pilipino. Okay. Section 12. Ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat na magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pampananalapi at pangnegosyo. Dapat ipabatid nila sa kinaukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes sa paghaharap ng isang panukalang pagsasabatas na sila ang may akda. Dito mga kapatid, pwede ho natin sabihin din na hindi lang ito yung sinasabing pagpapanukala o pagsasabatas ng isang batas. Kung hindi, maari mo nang isama dito, ilahok dito, yung magiging investigasyon ng kapulungan tungkol dito sa mga negosyo na maaaring may interes pananalapi ang inyong pamilya. Samantala, sa Section 14 po nito mga kapatid, mula doon sa Section 12, ang sinasabi po dito, no senator or member of the House of Representatives may personally appear as counsel before any court of justice or before the electoral tribunals or quasi-judicial and other administrative bodies, neither shall he directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including any government-owned or controlled corporation or its subsidiary during his term of office. This is really very interesting as far as Prime Water is concerned. Okay. Section 14. Hindi maaaring personal na humarap ang sinumang senador o kagawad ng kapulungan ng mga kinatawan bilang abogado sa anumang hukuman ng katarungan o sa mga hukumang panghalalan o sa mga kalupunang malapanghukuman at sa iba pang mga kalupunang pampangasiwaan. Para sa mga abogado yun. No? Sa mga pwede pong magtrabaho, kumbaga, sa pagiging abogado. Hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o di tuwiran sa anumang kontrata o sa anumang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pamahalaan o alinmang bahagi, sangay o instrumentalidad nito, kasama ang alinmang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan o ang subsidiary nito sa loob ng taning ng panahon ng kanyang panunungkulan. Hindi siya dapat makialam sa anumang bagay na maaari niyang pagkakitaan sa alinmang tanggapan ng pamahalaan o bagay na maaari siyang tawagin upang magpasya dahil sa kanyang katungkulan. Yung Prime Water, under saan? Local Water Utilities Administration, na isang government-owned and controlled corporation. Maaari sabihin natin na hindi ho mismo, di ba, nangangasiwa itong dalawang senador na Villar dito po sa Prime Water, pero kapatid nila. Tama. Pamilya nila, yung may-ari po ng kumpanya. So yun nga po yun, mawalang galang lang po. Muli kami tumatawag po sa panig ng mga Villar sa isyong ito na magpaliwanag po kayo kung maaari. Yun nga po yun, di ba? So paano mo ngayon maisasantabi yung issue ng hindi ka makikialam o hindi ka nakialam
para makuha ng kumpanya yung mga joint venture agreement na ito sa mga water district kung saan nasa ilalim ng GOCC. Hindi po ba? Para lang humaliwanag itong isyong ito sa usapin po ng provision sa ating saligang batas. It's very clear naman eh. Maliban na lamang po, again, parang forthwith may iba kayong kahulugan dito po sa provision na ito. Hindi po ba? Parang dati rin, may isa pong, ngayon, congressman na po yung bata eh. Pero dati, yung prangkisa na nakuha ng kanyang anak para ho doon sa mga solar power. Hindi ba? Sino naglakad noon? Eh di yung senador. Hindi po ba? Ito, ano na, talamak na po ito eh, na nangyayari. Pero wala nga pong pumapansin. Hindi po ba? Na kumbaga, kanya-kanya na po tayong toka dito sa mga negosyong ito at may mga interest tayo dito pero kinakailangan din natin masiguro na may mga tao tayo magbabantay dyan sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Mawalang galang lang po ano po ha? At muli, bukas po ang aming panig dito kay Camille Villar o maging kay Mark Villar kung mamarapati po nila na tayo po magkaroon ng panayam sa kanila sa isyong ito. How will you address this issue now kung ito'y humantong sa Senado? O meron ba mag-iimbestiga sa Senado sa isyong ito? Ito pong usapin po ng Prime Water, ba't sila nakakuha ng katakot-takot na napakaraming kontrata sa mga water district. Yun po yung awkward position mo eh. Para ding isang senador dyan, di ba? Paano kapag pinag-iimbestigahan mo yung reclamation, kung mismo ang tatay mo meron? You know what I'm saying? O magsasabi ka na itong ganto sa bawal, ganto sa bawal sa mga pasugalan, meron kayong kasino. You know what I'm saying? Yes, opo. Ito lang po nga, sana nga po, malinaw natin. Kaya kayong mga butante, yung nga lang po dito ang problema eh. Kasi inihahalal eh, nananalo eh. Kasi nga din po, lingid sa kaalaman ng mga pumipili. Hindi po ba? At yung kaalaman na sakto sa responsibilidad ng ating inihahalal. Hindi ba? Ikaw ba tumatakbo para talaga maglingkod sa bayan o ikay tumatakbo para paglingkuran ang iyong sarili at ang iyong pamilya? Mawalang galang lang po. At iba rin po yung nakakaupo sa pwesto kasi paglamang ka eh. Halimbawa, nanungkulang ka sa isang departamento, ikaw yung pinuno nito. O maging ikaw yung committee chairman ng gantong komite. At kung ang iyong pamilya ay involved sa real estate. Halimbawa, yung isang araw meron ng negosyanteng kausap. Sabi niya, talaga naman, sila ang nauna doon sa mga lupa na dadaanan ng highway. Kasi alam nila magtatayo ng highway dyan. Kasi nakaupo sila sa pwesto. Alam nila magtatayo ng airport dito. Alam nila magtatayo dito ng bridge na importante. So kung alam mo yon, ikaw ay negosyante, may puhunan ka, mamimili ako ng lupa dyan. Yung tubuhan, pinakonvert ko na. Tubuhan, binili. Kaya ang laking lawak ang tubuhan sa Bacolod eh. Nawala na yung tubuhan kasi nabili na po. Bakit? Kasi nga dadaanan siya ng major infrastructure ng gobyerno. Sino nakaalam nun? Sila. So dahil alam mo na meron ka ng advance information na dito magtatayo ng infrastructure, ng tulay, ng airport, bibili na ako ng lupa. Magkano per square meter? 100, 200. Nung tinayo, itatayo itong kalsadang ito, at tataas kagad ang presyo. Pwede na ako kaya magtayo ng subdivision, mall. Diba? O anumang interest doon. Patas ba yun? Mukhang hindi, diba? So nakakalamang sila. Kaya nga po ganito dito. Diba? Kung ikaw negosyante, pamilya mo, at meron kayong fiduciary kung meron kayong pecuniary interest dito po sa mga isyong ito, mga kapatid, di ba dapat po lantad na kaagad yan? Sa pag-upo pa lang, sa panunumpa pa lang, di ba, na sumusumpa ka na maglilingkod sa bayan, sinasabi mo na kaagad na binubuksan ko ang aking aklat ng aming usaping pananalapi. Think about it.